Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos ang sinagawang rally ng mga taga-INC, nagbigay ng mensahe ang ilang mga taga-oposisyon hinggil dito sa pagtutol ng mga taga-INC sa impeachment ni Sara Duterte. Isa na dito itong si Congressman Raul Manuel, representante ng kabataan. Anyway, sabi niya dito na ang kapayapaan ay isa lamang ilusyon kung ang mga nagkasala ay hindi panagutin sa kanilang mga ginawang kasalanan. Well said sa kongresistang ito. Tama nga naman, magiging artipisyal lang ang kapayapaan kung nandyan pa at patuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga nasa pwesto. Tulad nitong si Sara Duterte. Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Raul Manuel. Salamat, Mr. Speaker. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating kagalang-galang na kamara ng isang manigong bagong taon. Happy New Year po sa lahat. Ang ibig sabihin po ng manigo ayon sa diksyonaryo ay sagana, may mabuting kapalaran, o kasiya-siya. Subalit sa bagong taon na ito, we have to point out, Mr. Speaker, na para bang may bumabagabag sa sambayan ng Pilipino. Sa pananaw ng representasyong ito, nagmumula ang pagkabagabag sa isang napakahalagang usapin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Mr. Speaker, tungkol po ito sa mga reklamo ng taong bayan. Ang impeachment complaints na inihain laban sa nakaupong Vice Presidente Sara Duterte. Tatlo na ang nakahaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay isinampa noong December 2, 2024 at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang ikatlong reklamo naman ay isinampa noong December 19, 2024 at ang grounds for impeachment ay betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Sa pagitan ng dalawang reklamong nabanggit, inendorso ng representasyong ito kasama sina Rep. Franz and Rep. Arlene noong December 4, 2024 ang ikalawang impeachment complaint, filed by 72 complainants mula sa iba't ibang sektor at grassroots organizations, kabilang ang 21 youth and student leaders. Doon naman iisa ang kanilang ground for impeachment at yun ay betrayal of public trust. Malinaw, Mr. Speaker, na nagkakasundo ang tatlong impeachment complaints na pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan. Public opinion, Mr. Speaker, is bending towards holding her accountable. Ayon sa isang survey noong December 12 to 18, 2024, 41% of respondents ay sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit higit pa sa mga survey, may mandato tayong mga mababatas na tugunan at iproseso ng maagap ang anumang reklamo na ihahain sa ating tanggapan, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Tungkulin din nating siguraduhin na may pananagutan ang mga opisyal hindi lamang sa ating sangay ng gobyerno, kundi maging sa iba pa. No official, not even the two highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian
at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of the day. For example, Mr. Speaker, sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15, sa Filipino version, "Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan." Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance? Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment? Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulat ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong panlipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan laban sa mga nakikita nilang tiwali at kurap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Yan lamang po, Mr. Speaker. At muli, Happy New Year, manigong bagong taon sa ating lahat. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi nitong si Raul Manuel. Ano po ang masasabi po natin dito mga kabunyog? Well, tama nga naman ang mga sinabi nitong kongresistang ito. Walang saysay ang kapayapaan kung bulag pa rin sila sa katotohanan sa mga ginawang kalokohan nitong si Sara dahil hindi mareremedyohan ng salitang peace lang ang ginawang kasalanan ni Sara sa taong bayan. So ganon-ganon na lang. Kaya tayo hindi umaasenso pati magnanakaw nakakatakbo pa sa gobyerno. Diba? Dapat sa mga korap na tulad ni Sara, inaalis na sa ating gobyerno para hindi umulit pa. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.